May pumupuna na nagkakalamat na raw ang unit team ni na Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte. Kasunod yan ng pagtanggal kina Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo at Congressman Isidro Ungab bilang House Deputy Speakers. Sina Arroyo at Ungab ay kapwa-kaalyado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na siyang bumabanat ngayon sa Kamara at sa liderato ni Speaker Martin Romualdez. Tingin din ni Deputy Minority Leader Franz Castro, posibleng isa sa ugat ng lamat sa unit team ang pagtanggal ng Kamara ng confidential funds sa opisina ni Vice President Sara Duterte. Pero sabi ni Congressman Joey Salceda na miyembro ng mayorya, solid pa rin ang unit team. Wala ring nakikitang hatian ng alyansa sa Kamara ang majority leader na si Congressman Manuel Dalipe. Wala rin daw kinalaman sa presidential election sa 2028 ang mga nangyari. Sabi ni Dalipe, tinanggal sina Arroyo at Ungab bilang tugon sa pananahimik nila habang inaatake umano ang Kamara. Hindi sila pumirma sa resolusyon na nagpapahayag ng pagsuporta sa liderato ng Kamara. Giit ni Arroyo, di siya gumagawa ng anumang hakbang para patalsikin si Romualdez na kanya raw sinusuportahan. Nauna na niyang sinabi na nasa abroad siya kaya di nakapirma sa resolusyon. Tumaas na ang presyo ng itlog na isa sa mga pangunahing sangkap sa mga inihahanda pagpasko. Mula sa mahigit 6 na pisong hanggang mahigit 8 piso kada piraso noong Oktubre, nasa 7 piso hanggang mahigit 9 na piso na ang itlog ngayon base sa price monitoring ng Department of Agriculture o DA. Ayon sa ilang egg producer, bahagya silang nagtaas ng presyo dahil humina ang produksyon. Pero nagtataka sila kung bakit malaki ang itinalon ng presyo ng itlog sa merkado, gayong naglalaro lang sa 7 piso ang farm gate price nito. Ang ilang nagtitinda ng dessert tulad ng leche flan, magtataas din ang presyo. Sabi naman ng DA, panandalian lamang ang price hike ngayong Kapaskuhan. Selos ang nakikitang dahilan sa nahulikham na pananaksak ng isang lalaki sa isa pang lalaki. Sugatan naman ng isang babae matapos barilin ng dati niyang nobyo. May spot report si John Consulta. Sa isang computer shop sa Maynila noong Marso, biglang pumasok ang isang lalaki at suspect na si Ray Manlapas alias Popoy sa Subic. Hindi niya tinanggi ang krimen. Itong biktima ay mini-message or chinachat, tinetext yung kalib-in noong ating suspect. At ito yung, kumbaga, ikinagalit siyempre nitong ating suspect. Nagseselos siya. Kung gaganunin naman ako, kahit sinong tao, siguro, pwedeng gawin yung ginawa ko. Sa Narvacan, Ilocos Sur, sugatan ang isang dalaga matapos umanong barilin ng dati niyang kasintahan. Nagtungo raw ang suspect sa bahay ng 23 anyos na biktima para suyuin na makipagbalikan sa kanya. Pero hindi siya pinapasok dahil nasa impluwensya siya ng alak. Umalis ang suspect pero pagbalik, may dala na itong baril at pinaputokan ang biktima. Una niyang pinaputokan ang ina ng biktima pero di tinamaan. Tinutugis na ngayon ang suspect. John Consulta, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Apat na Pilipino ang ligtas na nakalabas ng Gaza at nakarating na sa Cairo, Egypt. Kabilang dyan ang ilang sanggol. Isang Palestina rin na may asawang Pinoy ang kasamang nakatawid. Mula sa Cairo, Egypt, may report si Rafi Tima. Kahit kaliwat kanan ng pambobomba sa Gaza, sinikap ni Asma na marating ang Rafah border crossing lalo't kabuuanan na niya. Well, it's now safe that I'm out of Gaza, but when we were there, whenever I had contractions, we were freaking out because the only hospital that works is in another city. Kabilang si Asma sa 40 Pilipinong nakatawid na sa Egypt side ng Rafah border kahapon. Kasama niya ang isa pang buntis, 3 sanggol at 19 na minor de edad. Mula sa Rafah border, hinatid sila sa Cairo ng bus na narentahan ng Philippine Embassy sa Egypt. Sinamahan sila ni Philippine Ambassador in Egypt, Ezedin Tago. Natatakot din ako. Umiiyak na lang. Darasal. I feel happy that I'm safe for once in the past month, but I'm also very sad to have left Gaza.
Bukod sa mga Pinoy, isang Palestinian ang pinayagang makalabas kasama ang kanyang asawang Pilipino at anak. May 4 namang Pinoy na gusto sanang manatili sa Egypt pero hindi ito pinapayagan dahil transit visa lamang ang kanilang ini-issue sa mga lilikas na dayuhan. Nagpaiwan na lang sila sa Gaza. Sa ngayon, halos 100 Pilipino pa ang naiwan sa Gaza kabilang si Revelina. Kasama dapat si Revelina, kanyang anak na babae at kanyang apong lalaki sa mga makakatawid sa Egypt kagabi. Pero hindi sila tumuloy para hindi maiwan ang anak na lalaki na ayaw ring umalis na hindi kasama ang kanyang Palestinang asawa. Nang magpalista kasi sila, hindi pa malinaw kung pwedeng sumama ang mga asawang Palestinian. Nagdadalawang isip ako po na iiwanan ko ang aking anak na lalaki na ang ano ko isisib ko ang sarili ko pero maiiwan ang aking anak. Ipinabot na ng GMA Integrated News sa Philippine Embassy ang hiling nilang mailista sa susunod na batch na lalabas ng Gaza. Ipag-pray naman ninyo na makasolve na kami pa dito sa guluan ng... Makikita-kita po tayo ulit sa Pilipinas. Rafi Tima nagbabalita para sa GMA Integrated News. Chemical spill mula sa isang storage facility sa Buwan, Batangas iniimbestigahan. Ayon sa Philippine Coast Guard, tumagas ang solvent at sangkap sa paggawa ng pintura. Nagsuka ang ilang bata ng malanghap ang kakaibang amoy at tigsiligas ang ilang residente. Halos isang drum o katumbas ng 200 litro ng kemikal ang napahalo sa dagat. Nakontrol daw ito agad ng PCG, kaya ngayong araw wala na raw bakas ng kemikal sa dagat. Pero bawal pa rin pumalaot ang mga mangingisda. Paliwanag ng storage facility. Hindi na isara ng maayos ang butas ng isang tangke. Inisyohan na ng closure order ng Bawan LGU ang kumpanya. Ika-10 taong anibersaryo ng pananalasa ng Super Typhoon Yolanda. Ginunita. Sa opisyal na tala, mahigit 6,000 namatay, 28,000 ang nasaktan at mahigit 1,000 nawawala. Sa hagupit ng isa sa pinakamalakas sa bagyo sa kasaysayan. Pero tingin ng Pangulo, higit pa sa 6,000 nasawi. Pinamamadali rin niya ang pagpapatayo ng pabahay at pamahagi ng titulo sa mga nasalanta. Ivan Mayrina nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, iba't ibang weather systems ang iiral at makakaapekto sa ating bansa. Una na po dyan yung low pressure area sa may kanluran ng Dipolog, Zamboanga del Norte. Ay naman sa Pag-asa, mababa po yung chance nitong maging bagyo sa ngayon at posibleng mag-dissipate o mawala rin sa mga susunod na araw. Pero patuloy nating imomonitor. Tuloy-tuloy rin ang pag-iral ng mahinang hanging amihan, ganun din itong easterlies at nagkaroon din po tayo ng tinatawag naman na shear line. Base sa datos ng Metro Weather, may tsansa ng ulan bukas sa ilang bahagi ng ating bansa, lalong-lalo na po sa hapon. Kabilang dyan itong Aurora, ganun din ang Quezon, Mindoro provinces at ang lalawigan ng Palawan. Posible rin ang mga pag-ulan sa ilang bahagi ng Western Visayas, Samar and Leyte provinces, Zamboanga Peninsula, Soc-Sargen at maging dito sa Davao Region. May heavy to intense rains po mga kapuso sa Mindanao kaya maging alerto sa banta ng baha o kaya naman ay landslide. Dito naman sa Metro Manila, hindi pa rin inaalis ang tsansa ng localized thunderstorms kaya lagi pong magbitbit ng payong. At yan ang latest sa lagay ng panahon. Ako si Amor La Rosa. Ito ang GMA Integrated News Weather Center. Maasahan anuman ang panahon. Nakitaan ng mga Tax Identification Number o TIN at PhilHealth ID ang sinalakay na pogo sa Pasay City. Nakumpirmang lehitimo ang TIN IDs. Pasok din sa BIR database ang mga pangalan at numbers. Ayon sa Presidential Anti-Organized Crime Commission, bine-verify pa kung valid ang iba pang nakuhang ID na pwede raw magamit sa pag-apply ng Philippine passport. May nadiskubre ring prostitution aquarium, spa at torture chamber. Nabutan naman sa lugar ang isang Taiwanese fugitive na may warrant para sa kasong fraud sa Taiwan. Tila kakambal na nga ng mga selebrasyon ang paggastos tuwing Kapaskuhan. Ngayong bigayan ng mga bonus, alamin ng tips para hindi ubos biyaya. May report si Von Aquino. Ang pagod sa buong taong pagkayod tila napapawi tuwing sasapit ang Pasko. Nariyan kasi ang pinakaaabangang Christmas bonus. Ang ilan nga maagang pinaplano kung paano ito gagastusin. I am thinking of buying a new projector that of course will aid my teaching. I want to
allocate 20% of the funds for savings or emergency. Buy some gifts for my families and friends. And lastly, I would like to treat myself and my loved ones to a special holiday experience. Ayon sa isang financial expert, normal sa atin na manabik sa paggastos tuwing Kapaskuhan. Bahagi raw kasi ito ng ating kultura. Ang tingin natin parang kulang pag hindi tayo mag-celebrate at gumastos. It's almost an obligation. Pero wag daw masyadong padadala dahil baka kasunod ng maligayang Pasko, hindi naman manigo ang bagong taon. Do not spend new money that you receive as much as possible. But try and liquefy assets that you don't use. I-convert to cash at yun ang gastusin. Alungkatin natin ang mga kasangkapan natin. Yung mga di natin kailangan, liquefy natin, benta natin. Or ibigay natin instead of just keeping it there. Dapat din daw sulitin ang makabagong panahon para makapagdiwang sa mas praktikal na paraan. Medyo maging creative tayo. There are many ways of entertaining yourself now, lalo na with the new digital age. Ang importante naman yung salo-salo eh. Von Aquino nagbabalita para sa GMA Integrated News. Labis ang pasasalamat ni Alden Richards sa service driver na nagbalik ng cellphone ng pinsan niya. Sa Facebook post ni Alden, sinabi niyang tumulong siya sa paghahanap at nakatanggap siya ng tawag mula kay Alexis Verdelejono na nakakuha sa naiwang cellphone. Mula Bulacan, bumiyahe raw si Alexis pa Mandaluyong, kung saan may movie screening si Alden ng 5 breakups and a romance. Ang good deed na ito umani na ng mahigit 23,000 likes sa FB. Tinangay ng isang oso ang i-deliver na pagkain sa isang bahay sa Florida sa Amerika. Sa Ring camera, makikita ang inilagay ang pagkain sa harap ng pintuan ng bahay. Pero maya-maya, sumulpot ang isang itim na oso at tinangay ang pagkain. Umalis agad ang oso habang bitbit sa kanyang bibig ang pagkain. Di makapaniwala ang pamilya sa nangyari. "47 days na lang, Pasko na, mas ramdam na nga yan sa BGC Taguig matapos pailawan ng kanilang giant Christmas tree. Sa mga nagbabalak namang mag-Christmas shopping, binuksan na ang Green Hills Night Market sa San Juan. May live report doon si Jamie Santos. Jamie! Maki, Atom, nagsisimula na bang sumakit ang inyong ulo sa kakaisip kung ano ang ireregalo nyo ngayong Pasko? Pues baka makita nyo na ang perfect gift para sa inyong mga mahal sa buhay dito sa Green Hills Night Market. 3, 2, 1, here we go! Pinailawan na ang higanteng Christmas tree sa 7th Avenue BGC Taguig. Hitik yan sa samot-saring dekorasyon. Kumukuti-kutitap na mga pailaw na sinabayan ng tugtog ng drum and lyre exhibition. Lalo pang napilang Pasko sa mga awitin ng vocal group na Pinopela. Gabi-gabing iilawan ng Christmas tree hanggang January 6. Magkakaroon din ng fireworks show tuwing Biyernes sa buong buwan ng Nobyembre at Desyembre. Nagkaroon din ng 3D Christmas display sa sikat na LED sa Bonifacio High Street, kung saan tampok ang fake snow na kinatuwaan ng mga bata. May fireworks display rin ng buksan ng Green Hills Night Market sa San Juan. Bukod sa pamimili ng regalo, may food stalls at rides din. Dagdag pa sa Christmas vibes ngayong gabi, ang handog na awitin ng choir at ang light dance. Mas pinanining pa ang gabi sa pagpapailaw ng mga kumukuti tapat makukulay na pailaw sa G-Strip parking. Maki, pwede ka nang hindi maghabol at maghahol sa pamimili ng pangregalo ngayong Pasko dahil bukas ang Green Hills Night Market hanggang alas 11 ng gabi. At yan ang latest mula dito sa Green Hills. Balik sa'yo, Maki. Maraming salamat, Jamie Santos. At yan po ang State of the Nation. Ako si Atom Araulio.
para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako si Maki Pulido mula sa GMA Integrated News. Ang News Authority ng Pilipino.